anong naramdaman mo and those people na walang lakas ng loob magsalita? Well, syempre, alam mo, lahat yan members of Congress, lahat may distritong inaalagaan, lahat may gusto, may kailangan ipaglingkod sa publiko. Ngayon kung syempre, dahil hindi ka susuporta sa isang bagay at mapipigilan at mawawalan ka ng pondo, ano bang, syempre, yung duty ba para ipaglingkuran mo yung pinaglilingkuran ko? Or, yan ang naging problema. Ano sila nawalan ng balanse eh. Kasi syempre, natatakot din naman sila. Mahirap ma-zero, ha? Syempre, kunwari kami, na-experience namin yun na wala kaming ayudang pwede pamigay, busog na busog lahat ng mga tao. So, hindi rin siya madali. So, kung wala ka talagang stable na machinery na umiikot para alagaan mo yung distrito mo, so, nakakatakot din talaga for that matter. Tsaka siguro hindi talaga... Wala pag syempre galing sa taas. Sana Kombing may magpulis, no? Kapwa congressman. Hindi, pero kung fair kasi, dapat kasi na, let's say, bawat Congress district, ito yung minimum niya na pwede siya ma-recommend na projects dyan. Above that, yung according to the development plan na dumaan sa NEDA. Pag hindi ka Unfortunately, kahit hindi pwede namin i-request, minsan madaming dahilan for it not to be released. You know, pag ayaw ka talagang bigyan ng pondo, lahat naman kayang bigyan ng dahilan eh. Sana kung mayroong tamang, kung legitimate yung rason. Pero sometimes yung rason is something na hindi palatable or hindi mo rin malunok yung rason na ibibigay sa'yo kung bakit dapat wala ata gumawa kayo ng sarili niyong batas sa Kongreso na pag may ganyan, talagang automatic. No, we should really find a way na yung release of the funds is automatic. Well, actually, the GAA is a release document. Dapat yan, released ka agad. Ano lang ang pwedeng i-FLR? Ang pwede lang i-FLR, number one, lump sum. Walang stationing, walang detalye. Ano FLR? Yun yung for later release. Dito nagkakaroon ng, hindi mo na i-release ang pondo. Yan ba yung sa impeachment? So, Naiba. Yung hindi pipirma sa impeachment, lahat kayo FLR. saan mo naman narinig yan, sis? Basta narinig ko lang may mga bubwit ako dun. So, pero kung tutusin mo, kaya nga ito dapat din i-question, pwedeng i-question din sa Supreme Court. Kasi ang malinaw naman yung GAA, only those na lump sum at may condition like the earmarked revenues and others, ang pwede mong hindi i-release. May conditions, may rules and regulations, paano siya i-release. Yes, nagkaroon ng conditional veto at nakalagay doon, upon validation. But the validation doesn't take too long. It should take 1 or 2 months. So, at saka yung validation, sasubmit mo lang yung program of works and all. So, ano siya? Hindi siya subjective. Hindi siya subjective. Subject siya sa details. So, hindi siya dapat Kailangan may rules and standards. May rules and rule of law standards, tayo yes. eh. So, Hindi, kaya ang nga ito rules yung and inaaral namin mabuti, hindi ka basta-basta pwedeng mag-FLR. Kasi yung ginawa ng rules ng DBM, hindi na siya consistent dun sa veto message ng Pangulo at hindi na rin siya consistent doon sa GAA namin na pinasa. Okay. And So, may yun yung confusion now. Yun doon nagkakagulo. Like, for example, bigyan ko yung isang halimbawa, yung diniscuss natin. Yung, meron tayong batas, yung SHED, yung Higher Education Development Fund. This is 10 billion. Pero dahil merong executive order na nilabas noon na yung remaining balances kukunin ng Bureau of Treasury. Biro mo pati yung batas na supersede ng executive order. Which should that be? So para makorek mo, tatakbo ka na naman sa Supreme Court. Ang kulit-kulit na namin dito, DBM, i-release mo na yan dahil hindi naman yan dapat sa'yo by law. Oo. Pero they won't listen, they refuse to listen. Gusto pa nila tatakbo ka sa Supreme Court. Kasi ganoon naman yung batas eh. Alam niyo, abogado ka. Merong pag-defend dito, merong pag-defend dito, merong lusot sa bawat ano. Kaya Pero dapat, Combi, sa budget hearing ng DBM, mag-strictuhan. Mag-strictuhan. At may guarantee na immediate release according to the GAA. well, talaga naman siya immediate release eh. Dapat di kami pumapayag ng mga May for later nang-iipit release na lang. wala, Ipitin na hindi sila. accordance sa general appropriations Ipitin Act. sila sa budget hearing. Dapat ganun. Alam mo... Like, ang sad kasi, para makorek mo siya, you have to go to the Supreme Court and then the courts. When you do that, medyo magtatagal doon. Sana kung mabilis din ng aksyon, then it's so easy to run to courts and to ano. Yun Dahil yung minsan pag sinasabi may ko. abuse of authority already. Yun. Kasi ako DBM, pinag-iinitan ko talaga sa hindi ba DBM. dapat speaker ang nagcha-champion ng mga cause ng Well, if you heard congressman? naman Speaker Boji, di ba? Nanawagan siya dun sa speech niya, Hoy, DBM, i-release yun na kaagad yan dahil wala naman kayong dahilan para i-keep yan sa inyo. So I'm happy that Speaker Boji did that. Sinabi Sana niya. lang daw, sana talaga may makita tayong katotohanan doon na gagawin ng DBM, na makinig talaga ang DBM. Kaya ako sinasabi ko, DBM, follow the law.
Hindi, tsaka bakit, Napakalinaw lang ng Sino ba ang parameters BBM of those. secretary ngayon? bakit Wala. hindi niya nilalabas? OIC si Sino Vida? OIC? Vida? Gida ba? Yun ang OIC yata ng BBM. DBM OIC Secretary. Kung nakikinig po kayo, lahat na po ng congressman makakalaban yun. Nagsalita na ang speaker, ayaw nyo pa rin i-release. Do not abuse the FLR. Oh. Do not abuse the FLR. Ano na yung ginagawa mo eh? That's already Abuse, ano yun? malfeasance. At saka huwag Diba? lang sanang That's gawing already a weapon. crime. Ha? Huwag gawing weapon. Oo. Yun lang, huwag ginagawang gawing isang weapon. weapon. Parang mas mabait itong Speaker Bujidino compared dun sa kay Martin Luther King. No? Parang mas mabait ka, ate. Palagay mo. Parang tahimik. Oo, no? Tsaka, hindi siya yung nag-order siya ng kung ano. Parang napilitan lang nga itong mag-speaker eh, no? Parang. Bakit eh? No? Actually, ano naman eh, hindi niya kailangan maging speaker. Kasi Oo. matagal na siyang Tsaka mananalo established. naman siya dun sa Isabela. Wala naman silang kalaban. So kung ako sa'yo, Speaker Boji D, kung sumasakit Put your ulo mo- foot down! Oo. Yan! Speaker D! Yes. We are right here behind you! Actually, oo nga, katulad nga niyan, di ba? Ang dami nating nakakaambang crisis. So sana unahin muna natin yun bago yung mga ibang bagay na Oh, pinagkakaabalahan speaking of namin. that, impeachment. So, ito ngayon, nakikita nyo, nakakalungkot na ang House of Representative after lahat ng itong nangyayari sa ating bansa, ang crisis na gera sa labas ng bansa, ay ang kanilang focus is still impeachment ni VP O Sara. bakit na kung BH, yung kay BBM, complaint versus BBM ay dismissed for insufficiency of substance? Bakit itong kay VP Sara ay, what do you call this, the complaint is granted, therefore it is sufficient in form and substance? Actually, isa yan sa bining up ni Congressman Robert Nasal, nag-manifest kami. Every time, kino-compare namin sana doon sa naging parameters or standards nung dinismiss yung kay PBBM. Masyadong mahigpit yun eh. Talagang dapat specific, directly attributable, dapat kaya mong patunayan and all. Pero nung kay VP Sara, tila hindi naging ganun. Kaya yun yung sinasabi namin, parang magkaiba yata yung standards that was set or the BBM parameters. secretary? Dial it now. So, unfortunately, kinestyon yun ni Congressman Terry Ridon at sabi niya, why do we keep on comparing? Why does Congressman Nasal keep on comparing? Eh, syempre, kasi kung ito yung standards nung committee, dapat fair. Kung ano yung Exactly. standards mo sa isa, yun ang standards mo sa lahat na subject to impeachment. Tama naman. Di ka dapat selective. O, dapat yung who, where, what. Ikaw, abogado, who, where, what, how. Dapat sobrang Sinasabi specific. nila, ano daw, ang complaint sa kay Bongbong ay kulang sa penultimate facts. Ang kapal naman nun, ang daming aligasyon doon. Oh, never mind now, sabihin ko, ibibigay ko na sa inyo na hindi betrayal of public trust yung pagiging cocaine addict niya. Ibigay ko na yan sa'yo. Pero yung pinirmahan niya, yung budget na yan na 2025 budget na yan, saan na dyan nakila kinuha yung mga flood control, ghost project, binulsa nila mga 1.9 trillion dyan. Kasalanan niya yan, betrayal of public trust talaga yan. It's already, it speaks for itself. The document, his signature there is sufficient in substance. Ang isang pwede mong tignan dyan, Galit na naman ako, Kati, ha? Anong ulam natin mamaya? Watermelon sinigang. titikman ko na lang, makikisigan na lang ako sa inyo. Yeah. Tingnan nga dyan, bakit yung mga naging, sabihin natin, congressional initiatives or insertions or mga pinasok, hindi shovel-ready, hindi pala ready siyang i-implement, or wala siya sa RDC, hindi dumaan, mga surprise. So, kaya nangyari ang lahat ng ito. So, dapat, basta importante kung ano dapat yung patakaran, dapat sundin, walang exemption. Yeah. At saka ang nakakalungkot dyan is yung dyan sa impeachment na yan ni BP Sara is, alam mo yung recess kayo, tapos mas bibigyan mo ng oras na ay italakayan kaysa Kaya- sa crisis ng bansa Kaya hinihintay ko natin. sana itong crisis Diba? na to, sana magkaroon ng hearing doon sa hinihingi naming investigation. Yes, yan dapat ang I-release na priority. Tsaka dapat yung VAT relief, dapat continuous yung Yeah. hearing din namin. At saka Kasi yun ang yung priority balita right now. ni Congressman Lian Leviste na merong 2 million sila, yung mga paborito dyan na congressman para sa undas.